Ako si Daniza Lopez, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, FDA inalarma ang publiko laban sa peking paracetamol. Pogo patuloy na binubusisi sa Kongreso na udlot na ocular inspection ipagpapatuloy sa mga susunod na araw. Kongreso tinalakay ang pondo ng mga flood control projects sa Metro Manila. Dating Senador Trillanes nagsampa ng kasong drug smuggling laban kay Paulo Duterte at sa asawa ni VP Sara. Mas mababang kontribusyon sa PhilHealth isusulong ng Kongreso. Irish pop rock band na The Script nakatakdang magbalik Pilipinas sa 2025. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Babala para sa mga mamimili, pinag-iingat ng Food and Drug Administration o FDA ang publiko laban sa pagbili at pagkonsumo ng mga pekeng tableta ng paracetamol. Sa mga litrato ng United Laboratories Inc. o Unilab, kinumpirma nila ang pagkakaiba ng tunay na produkto at pekeng gamot sa kulay, pattern ng packaging ng foil, material ng foil at mga nakaprint na marka na magdudulot ng potensyal na panganib o pinsala sa kalusugan. Mahigpit na ipinagbabawal ang pag-angkat at pagbebenta ng mga pekeng gamot sa ilalim ng Batas Republika bilang 9711 o ang Food and Drug Administration Act of 2009, gayon din ang Batas Republika bilang 8203 o Special Law on Counterfeit Drugs. Nitong kamakailan lang ay nagsagawa naman ng Armed Forces of the Philippines o AFP at ang US Navy ng Maritime Cooperative Activity sa West Philippine Sea. Ito ay ginanap sa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone sa karagatang kanluran ng Palawan kung saan isinagawa ang isang serye ng pagpapahusay ng komunikasyon at koordinasyon sa mga operasyon sa pagitan ng dalawang Navy. Layunin na aktibidad na palakasin ang interoperability at cooperative capabilities ng Philippine at US Navy. Sa pamamagitan nito, ang parehong hukbong dagat ay layong paigtingin ang kanilang kahandaan at kakayahang magsagawa ng mga operasyon ng sama-sama sa pagtiyak ng seguridad sa karagatan at katatagan sa rehiyon. Samantala, hinimok ni Manila 3rd District Representative Joel Chua ang mga nagpapalabas o nag-upload ng mga manipulated artificial intelligence o AI videos online na gawin ito sa Pilipinas. Ito'y bunsod ng kumakalat na pekeng video ng Pangulo online. Anyang pag-upload ng mga video online ay isang hakbang para mawalan ang mga ito ng jurisdiksyon sa Korte ng Pilipinas. Siguro wake-up call din to sa atin, no? Para mapag-aralan po kung ano po yung mga bagay na dapat magawa ng ating gobyerno sa mga ganito. Kasi otherwise, sa susunod, maninira na lang po tayo ang gagawin po natin sa ibang bansa. And this is very alarming. Patuloy naman ang pag-iimbestiga at inspeksyon ng Kongreso at ilang ahensya ng gobyerno hinggil sa mga Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Makibalita kay Princess. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., makaraang ianunsyo sa kanyang ikatlong State of the Nation Address o SONA na alisin na ang mga Philippine Offshore Gaming Corporation o POGO sa bansa. Patuloy ang Kamara at mga ahensya ng gobyerno sa pag-usisa at pag-iimbestiga hinggil dito. Batay sa datos, nasa 43 POGO sites ang may lisensya habang higit 400 naman dito ang mga iligal. Kaugnay nito ay isinagawa ang pagpapatuloy ng pagdinig sa komite nitong Miyerkules.
Ayon kay House Majority Leader Manuel Jose Manix Dalipe, maraming negatibong aksyon at aktibidad silang nadidiskubre sa Pogo. Ang dating akala na makatutulong ito ng higit sa ekonomiya ng Pilipinas, ngayon ay nadungisan at nayugnay na sa maraming kriminalidad sa bansa. Kaya naman pahayag ni Dalipe, nagkaroon na ng link sa maraming criminal activities. And we would like to dig deeper. So, the House is really bent in trying to look into this. Sa panig naman ni House Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales Jr., nagpatong-patong na umano ang naging problema sa mga Pogo. Yung sa drugs, napakalungkot sa aming bayan sa Mexico, doon po nakita yung 3.6 billion worth na 560 kilos of shabu. Number 2, nakakalungkot sa Pampanga naman po, yun po yung Pogo na nakita natin na meron tayong illegal Pogo. At yung Bamban, hindi po Pampanga yun, Tarlac, pero nasa Central Luzon po yun. Samantala, bunsod ng pagtama ng Bagyong Karina nitong nagdaang linggo, ilan sa mga pangunahing daanan at expressway ang hindi madaanan. Dahilan upang hindi rin matuloy ang pagbisita at pag-inspeksyon sa mga Pogo. Dahil dito, tiniyak naman ni Gonzales na magpapatuloy sa ilang mga araw o linggo ang naudlot na ocular inspection sa mga Pogo site at ilan pang mga lugar na pinaghihinalaan sa bansa. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ating ulat panahon, umiiral ang ridge of high pressure na nakaabot na sa Hilagang Luzon. Ibig sabihin nakararanas ang apektadong lugar ng bahagyang mataas na presyon ng atmosfera kumpara sa ibang lugar. Samantala sa ibang parte naman ng Pilipinas, makararanas ng bahagyang maulap na may pulo-pulong mga pag-ulan sa Metro Maynila at iba pang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. DOTR patuloy sa pagpapatupad ng PUV-MP, ilang senador nais isuspindi. LTO inilunsad ang online TDC program. Kongreso tinalakay ang pondo ng mga flood control project sa Metro Maynila. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Makalipas ang isang linggo matapos ang hagupit ng Bagyong Karina, dininig sa Kongreso ang pondong nakalaan para sa mga flood control projects. Dito ay pinapadid ang panig kung bakit bigo ang mga ahensyang nangangasiwa rito. Tunghayan ang ulat na yan mula kay Jade Buhoy. Noong kamakailan matapos ang hagupit ng Bagyong Karina kung saan nagdulot ito ng matinding pinsala sa Kalakhang, Maynila, nagsulong ang Kongreso ukol sa investigasyon ng pangangasiwa sa mga flood control project na nakabase rito. Kahapon, nagsimula na ang pagdinig sa Kongreso sa pamamaraan ng mga ahensya tulad ng Metro Manila Development Authority o MMDA, maging ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa hindi nito pag-ulat ukol sa malawakang flood control project na pinondohan ng World Bank. Sa nasabing pagdinig, nagpahayag ng kritisismo si Quezon City 3rd District Representative Franz Pumaren ukol sa hindi maayos na pagsusuri ng DPWH sa Batasan River Basin at ang mababang kalidad ng pagkakagawa ng mga pader sa lungsod ng Quezon. Ayon naman kay MMDA Chairman Romando Artes, 5 bilyon lamang ang nakalaan na budget sa mga programang ayon sa pagkontrol ng baha, kung saan nakapaloob na rito ang paggawa, operasyon ng mga flood control at pumping station, maging ang pagpapasweldo sa mga tauhan. Pahayag naman ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, kinakailangang siyasatin ang kaangkupan ng disenyo nito upang masolusyonan ang pagsasaayos sa nasabing proyekto. Dapat it should be science-based study. Tayo sa Kongreso, we can help
in passing legislation to support the science-based study diyan sa diyan sa problema natin. Kasi it seems that sa dami ng pondong inilaan para sa flood control, dito lang, particularly in Metro Manila, so hindi pa rin nasusolve yung problema ng pagbaha pagdating sa panahon na may mga ganitong klaseng bagyo. Bukod pa rito, sinagot din ni Manila 1st District Representative Ernest Junicio ang posibilidad na siyasatin ang New Manila Reclamation Project kaugnay ng matinding pagbaha sa lungsod. Mabubuksan yung pag-uusap tsaka pag-aaral regarding dun sa any issues concerning reclamation, kung nakakadulot talaga siya ng baha, kung meron bang pagkukulang like what DSJJ said sa local government at sa DNR na nag-approve ng mga reclamations natin. So everything will be studied through this filing of resolution, pag-uusapan, pag-aaralan, and only such time na matapos yung kung magkaka-hearings tayo doon. Sa kabila ng inaasahang karagdagang pagdinig ukol rito, ipinabatid naman ni Manila 2nd District Representative Roland Valeriano na kinakailangan ng Maynila ang pangmatagalang solusyon rito, kung kaya't maaari pa itong maggugol ng mas mahabang panahon upang maisagawa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Nanindigan ng Department of Transportation o DOTR na magpapatuloy pa rin ang programang modernisasyon sa mga pampublikong transportasyon, bagamat nais itong isuspinde ng ilang mga senador. Panoorin ang buong balita. Matapos maghain ng resolusyon si Senate Committee on Public Services Chairperson Senador Raffy Tulfo na isuspindi muna ang Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP, ay nanindigan ng Department of Transportation o DOTR na hindi nito ihihinto ang programa hanggat hindi iniuutos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang Senate Resolution 1096 na ito ay pinirmahan ng 22 senador maliban kay Senadora Risa Hontiveros. Nakasaad sa resolusyon na dapat maigi munang pag-aralan ang epekto ng programa kaya't dapat na ipagpaliban muna dahil na rin sa hinanaing ng mga tsuper at transport operators. Payag naman ni Transportation Undersecretary for Road Safety, Jesus Ferdinand Ortega, maraming transport group ang sumusuporta sa programa. Nananatili naman ang desisyon ng DOTR na ipagpatuloy ito hanggat walang direktiba ng Pangulo na isuspinde. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang balita ay inanunsyo ng Presidential Communications Office o PCO na nagbitiw na sa pwesto si Department of Trade and Industry o DTI Secretary Alfredo Pascual. Magiging epektibo ito bukas, 2 ng Agosto. Ayon naman kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., nirerespeto niya ang desisyon ni Pascual na bumalik sa pribadong sektor. Katuwang ang mga opisyal ng United Arab Emirates o UAE ay ipinamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang relief goods sa mga nasalanta ng Bagyong Karina. Ang 832 box ng relief goods ay ipinamahagi sa mga taga Marikina City na siyang lubhang naapektuhan ng nagdaang bagyo at habagat. Pinasalamatan naman ng DSWD ang UAE sa kanilang tulong at donasyon para sa mga Pilipino. Mapapadali na ang pagre-renew ng lisensya ng paggamit ng baril ng mga mamamayan sa Visayas matapos ilunsad ang kauna-unahang Gun Permit Hub Satellite Office ng Philippine National Police o PNP. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. Hindi na kailangang magtungo pa sa Camp Crame, Quezon City ng mga taga-Visayas para lamang magpa-renew ng lisensya ng paggamit ng baril. Ito ay matapos ilunsad ang kauna-unahang satellite office ng Philippine National Police sa Eastern Visayas na magpoproseso ng Permit to Carry Firearms Outside of Residence o PTC-FOR. Pinangunahan ng pagpapasinaya ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil.
Makakapag-issue ito ng PTC-FOR sa mga gun owners sa Region 8 at mga kalapit na rehiyon. Ayon kay General Marbil, ang paglulunsad na ito ay indikasyon ng pagpapaunlad ng firearm regulations sa Pilipinas. Ang bagong pasilidad na ito ay makatutulong sa pagpapalawak ng akses ng publiko sa gun permits upang masiguro ang kaligtasan ng publiko. Tinatayang 5 milyong piso ang alokasyong budget para sa satellite office na ito. Kasabay nito ay pinasinayaan rin ang bagong Police Regional Office 8 Command Center. Aniya malaking tulong umano ito para sa pagpapaigting ng serbisyo publiko ng mga kapulisan pagdating sa seguridad at pagresponde sa mga emergency. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Inumpisa naman ng Land Transportation Office o LTO ang Online Theoretical Driving Course o TDC program bilang bahagi ng isinusulong na digitalisasyon ng Pangulo. Yan ang balitang aking hatid. Isang pasilidad para sa mga turista na nagkakahalagang 10 milyong piso ang nakatakdang ipatayo sa Hiraya Manawari Nature Park sa Barangay San Vicente, Tabaco City sa Albay. Ayon kay Department of Tourism o DOT Secretary Cristina Garcia Frasco, ang proyektong ito ay bahagi ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking matutugunan ang pangangailangan ng mga turista. Ito umano'y inaasang makapagbibigay ng kaginhawaan sa mga manlalakbay at magpapaganda ng kanilang pangkalahatang karanasan sa lalawigan. Bagamat nagkaroon ng agam-agam sa pagbawas sa bilang ng security personnel ni Vice Presidente Sara Duterte, nilinaw ng mga kongresista na wala umano itong halong politika. Ang buong dahilan alamin sa balitang hatid ni Jade Buhoy. Matapos mabawasan ng Philippine National Police o PNP ang bilang ng security personnel ni Vice President Sara Duterte, pumutok naman ng isyong namumulitika umano ang ahensya sa kampo ng Vice Presidente. Ito ay matapos magpahayag si BP Sara ng kritisismo kay PNP Chief General Romel Marbil dahil sa naganap na pagbabawas ng personnel. Kung kaya't nilinaw ng ilang mga kongresista na wala itong bahid ng politika. Ayon kay Manila Representative Ernest Janicio, ang PNP ang may hawak sa detalye ng bilang ng kapulisang idedestino sa bawat trabahong kanilang ginagampanan. Huwag yung puro politika. Konting galaw, isisisi agad. Konting nangyari, lalagyan ng mali siya. There's presumption of regularity na ginagawa ng PNP yung tama. And they're not political institutions. They are for the peace and order of not just politicians, but for the peace and order ng mamamayang Pilipino. Dagdag pa niya, hindi ito pamumulitika dahil sinusuportahan ng kapulisan ang proteksyon na naayon kay BP Sara. Paglilinaw naman ni Deputy Speaker David J.J. Suarez, nagpahayag na ang Presidential Security Command na wala silang kinalaman rito at ang nasabing pagbawas ay base sa recall order ng PNP. Number one, I think the PSG has just issued a statement that there should be no concern with regards to the protection of the Vice President. Number two, I've been following the issue at base naman po sa statements ng PNP. May basis po sila dun sa recall order. And again, the basic premise is the protection of the Vice President. And I'm sure the PNP and the PSG will be steadfast in making sure that nothing untoward will happen. So it's nothing more than that. I think, we're just making a mountain out of a molehill. Tugon naman ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barber sa isyong ito, nararapat nang matigil ang nakaugaliang pagagwardya ng mga pulis sa politiko dahil aniya ang tungkulin ng mga ito ay magpanatili ng kaligtasan ng pamayanan. Let's just allow the PNP to do their necessary reform agendas and reorganization. Naintindihan naman natin that we have a new chief PNP and I'm sure the task is very heavy on his shoulders
to address the issues confronting the Philippine National Police. So let's give him a few months and the opportunity to implement his reform program. So siguro bahagi din po ito sa kanyang pinatutupad na reforma para ayusin ang ating kapulisan. Bahagi pa ni Suarez, ang pangyayaring ito ay may posibilidad na alinsunod ito sa reformasyon ng kapulisan, bunsod ng bagong pinunong nailuklok rito. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Nagsampa ng kasong drug smuggling cases si dating Senador Antonio Trillanes kay Davao 1st District Representative Paulo Duterte, kasamang asawa ni Vice Presidente Sara Duterte at iba pa. Muling naungkat ang kasong inimbestigahan ng Senado kaugnay ng drug smuggling noong 2017. Ito ay matapos sampahan ng kasong drug smuggling case ni dating Senador Antonio Trillanes, sina Davao 1st District Representative Paulo Duterte at Attorney Man Scarpio na asawa ni Vice President Sara Duterte at iba pang personalidad. Kaugnay ito ng umano'y pagkakasangkot nila sa pag-angkat ng 6.4 million pesos na halaga ng shabu shipment na nakumpiska noong 2017. Nakalusot umano ang mga illegal na droga na ito mula sa China dahil idinaan ito sa express lane ng Bureau of Customs. Matatandaan sa isinagawang investigasyon ng Senado, hindi ito dumaan sa fiscal inspection at verifikasyon ng mga dokumento sa BOC. Samantala, tinanggap naman ni Paulo Duterte ang kasong sinampa laban sa kanya na aniya mas magandang sa tamang pamamaraan malilinis ang kanyang pangalan at hindi sa social media lamang. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Force. DILG bumuo ng task force kaugnay ng oil spill sa Limay, Bataan. Mas mababang kontribusyon sa PhilHealth isusulong ng Kongreso. Love for All inilunsad sa lungsod ng Quezon, PCSO na mahagi ng libreng lotto tickets. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Matapos ang talakayan ukol sa kontribusyon ng mga mamamayan sa PhilHealth para sa benefit packages nito, isinulong ng mga kongresista ang pagpapababa sa halaga ng kontribusyon. Ayon kay Representative Ace Barbers, nararapat ito at maaari ring dagdagan anila ng PhilHealth ang mga serbisyo at benepisyong kanilang handog. Samantala, pahayag naman ni Representative Joey Salceda, mas mainam kung magiging bukas sa lahat ang mga serbisyo na handog ng 500 bilyong pisong sobra sa pondo. Anya, upang maisulong ito, kinakailangan magsumite ng PhilHealth ukol sa kanilang planong paggamit sa sobrang pondo at mas maayos na serbisyo. Nakiisa kamakailan ng Department of Health o DOH sa daan-daang estudyante sa Biyaheng Kalusugan Nutrition Month 2024 sa Cagayan Coliseum, Tuguegarao City. Bilang huling parte sa pagunita ng buwan ng nutrisyon ngayong taon, nagsama-sama ang mga mag-aaral mula sa iba't ibang paaralan sa Cagayan Valley para sa kaganapan. Itinampok dito ang kahalagahan ng mga diskarte upang isulong ang malusog na mga gawi sa pagkain at bigyan ang mga kabataan ng gabay na kinakailangan upang pangasiwaan ang kanilang kalusugan. Sa ibang kaganapan ay daan-daang citizens naman at mga organisasyon ang nakibahagi sa Love for All na programa sa ilalim ng kampanyang Bagong Pilipinas na umarangkada sa lungsod ng Quezon nitong Huwebes. Ang detalye tunghayan sa ulat ni Princess Castro.
Umarangkada nitong Huwebes sa lungsod ng Quezon ng Lab for All, laboratorio, konsulta at gamot para sa lahat na programa ni First Lady Liza Araneta Marcos sa ilalim ng Bagong Pilipinas Campaign. Handog sa programang ito ang libreng gamot at konsultasyon para sa mga mamamayan. Ang kaganapan ay pinangunahan ni First Lady Marcos, katuwang ang alkalde ng QC na si Maria Josefina Joy Belmonte at vice-alkalde nitong si Gian Soto. Upang masigurado na maayos at matagumpay ang event, ay isa-isang inikutan at binisita ng mga opisyal ang mga booth na nakapaligid sa City Hall ng lungsod. Nakaantabay sa kaganapan ng puwersa ng kapulisan at iba pang security detail para sa seguridad at kaligtasan ng lahat. Bukod sa libreng gamot at konsultasyon, nakibahagi rin ang ilang pribado at pampublikong ahensya at organisasyon. Hindi magkamayaw ang mga dumalo sa dami ng serbisyo at benepisyong kanilang natanggap. Isa na rito ang Department of Agriculture na naghandog ng mga pagkain, TESDA na umantabay sa serbisyong medikal na emerhensya, gayon din ang alok na libreng courses, Department of Social Welfare and Development, Pag-ibig Fund at marami pang iba. Samantala, isa sa mga pinakapinilahan ng mga tao ay ang libreng lotto tickets na handog ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Maraming Q citizens ang pumila sa pag-asang suwertihin ang kanilang mga palad sa random numbers na nakatala sa tickets na ipinamahagi sa kanila. Sa pagtatapos, lubos naman ang pasasalamat ng Q citizens at kinauukulan ng QC sa benepisyong handog ng mga ito sa lungsod. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Isang emergency meeting ang pinangunahan ng Department of Interior and Local Government o DILG kasunod na nangyaring oil spill sa Limay, Bataan noong nakaraang Huwebes, ika-25 ng Hulyo. Balitang nakalap mula sa iba't ibang rehiyon ng bansa mula sa One Media Network Pampanga, Patricia Mamangun. Metong emergency meeting impepayawos ng Department of the Interior and Local Government o DILG kaya king opisina ng National Economic and Development Authority o NEDA Region 3 king Ciudad San Fernando inyang Lunes, July 29. Mismong DILG Secretary Benhur Abalos ingmeni muna king pulong kaya bereng aliwa pang ahensya ng gobyerno ang poreng manungkula na apektado king mibulo sa laro kabilang na dinabataan Governor Joet Garcia, Pampanga Governor Dennis Delta Pineda, Bulacan Governor Dan Fernandez at aliwa pang opisyal. At atandanan ay inyang July 25, inyang misakubya ing MT Terranova kay Limay, Bataan, kabang kasalungsungan ng masikanauran at dala ng bagyong Karina ang ponghabagat. Karga na niti ing 1.4 milyon na litro ning industrial oil. These are site regulations. Maaaring iba ang ipisitang senaryo ng pag-asa, DOST, at maaaring iba ang ipisita ng UP because these are all regulations. Sinigurado na naman ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na matigik na lang makipag-ugnayan kareng miyayaliwang ahensya ng gobyerno bangalabanan ing epekto ng insidente lakwas na king marine life, king kabiyayan dareng manasan at king posibleng peligro king biye dareng tao. King salukuyan, matigik ya kanong mag-monitoring BFAR kareng catch landing banga siguradong alalang bakas ning laro rengakwang asan ating gagawa na sensory analysis ning fish samples iba't king dagat. Umikot na ho ang BFAR at kami ho ay nanguha ng mga sample ng isda sa iba't ibang landing centers in Bataan from Limay, Orion, Balanga, Sangal upang ito na ho ay makita ho natin for lab analysis. Samantala, sinigurado na naman ng Department of Agriculture o DA na 24/7 ing monitoring king bili dareng manasa na posibleng niapektuhan king pamanagas ning laro king dagat. Sinabi ng DA na nanumang oras makasadya la rating niyang pangsaup kapamilatan ng Quick Response Fund ning ahensya. Samantala, agpang naman kang Bataan
Governor Joet Garcia, apulo karang 24 valves o barbula ning Limbuga MT Terranova ing salyado na. Hindi po 4 na valves ang lamang yung nag-leak, kundi po kinakailangan ma-seal po yung lahat ng 24 both valves, and then they call it high level alert sensors na dapat po ma-plug. As of the latest report, 14 have been sealed, 14 have been plugged, so meron pa po tayong 10 na kinakailangan gawin. Manibala Keti ing Philippine Coast Guard at rin kaya divers asisisid keng Ground Zero bang control ing pamanagas ning laro. Meron na pong 14 na valves na seal po ang mga divers unang na-hired natin na Salvor. At ngayon po ay nagkaroon tayo ng mobilization ng siphoning equipments. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo. Malugod na inanunsyo ng sikat na Irish pop rock band The Script ang kanilang pagbabalik sa Pilipinas sa susunod na taon para sa kanilang Satellites World Tour. Nakatakdang magtanghal ang banda sa ika-11 ng Pebrero taong 2025 sa Araneta Coliseum, kung saan asahan na ng The Script family na itatanghal din ito ang kanilang song hits. Matatandaan na higit na nakilala ng publiko ang The Script mula sa kanilang biggest hit na The Man Who Can't Be Moved, kasama ng kanilang iba pang mga kanta na Break Even, Hall of Fame, For the First Time at iba pa. Bukas naman ang ticket selling sa susunod na linggo, ika-10 ng Agosto sa ticketnet.com.ph at Ticketnet outlets dakong 10:00 ng umaga. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, FDA inalarma ang publiko laban sa peking paracetamol. Pogo patuloy na binubusisi sa Kongreso na udlot na ocular inspection ipagpapatuloy sa mga susunod na araw. Kongreso tinalakay ang pondo ng mga flood control projects sa Metro Manila. Dating Senador Trillanes nagsampa ng kasong drug smuggling laban kay Paulo Duterte at sa asawa ni VP Sara. Mas mababang kontribusyon sa PhilHealth isusulong ng Kongreso. Irish pop rock band na The Script nakatakdang magbalik Pilipinas sa 2025. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/One Media Network. Ako si Danizel Lopez at ito ang News Force.